Sa dulo ng baryo San Isidro, lampas sa malalawak na palayan at likod ng masukal na kawayanan, naroon ang isang lumang lawa na matagal nang iniiwasan ng mga taga-baryo. Tinatawag nila itong lawa ng buntong hininga. Isang lugar na ayon sa matatanda ay pinamamahayan ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. Tuwing dapit hapon, kapag ang langit ay kulay kahel at ang hangin ay malamig na tila may bulong, walang sino mang naglalakas loob na lumapit doon. Maliban sa isang tao, si Ramon, isang payat, maitim at tahimik na sabongerong halos araw-araw ay talunan. Ang kanyang kubo ay yari sa pinagtagpi-tagping kawayan at yero. Kapag umuulan, tumutulo ang bubong. Kapag mainit, parang pugon ng loob. Mayroon lamang siyang isang alagang manok, isang pulang tandang na ang pangalan ay Kidlat. Hindi ito katulad ng mga mamahaling panabong ng mayayamang sabongero. Payat, maraming peklat, at madalas mapagod agad. Ngunit mahal ito ni Ramon, dahil iyon na lang ang natitirang alaala ng kanyang ama, isang dating magaling na sabongero na pumanaw na sa sakit. Araw-araw, dinadala ni Ramon si Kidlat sa sabungan ng baryo. At araw-araw din, siya ay natatalo. "Ramon, tumigil ka na," sabi ng mga kasabayan niya. "Wala kang laban sa mga may lahing panabong." Ngunit ngumiti lang siya. Hindi siya lumalaban para sa pera. Lumalaban siya para mabuhay. Para may pambili ng bigas. Para may pakain sa kanyang sarili. Isang gabi, matapos ang isa na namang pagkatalo, naglakad si Ramon pauwi habang hawak si Kidlat. Wala na siyang natitirang barya. Ni pamasahe, wala. Sa gitna ng kanyang paglalakad, napahinto siya sa may daan patungo sa lawa. Tahimik ang paligid. Walang kuliglig. Walang hangin. Parang huminto ang mundo. Hindi niya alam kung bakit. Pero may kakaibang pakiramdam na humila sa kanya papunta ron. "Sandali lang," bulong niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa lawa. Ang tubig ay salamin ng kinis. At doon niya nakita, may umiilaw sa gitna. Isang mahinang bughaw na liwanag. "May nalaglag kaya?" bulong niya. Ibinaba niya si Kidlat at lumapit sa pampang. Biglang, lumakas ang alon kahit walang hangin. Napaatras si Ramon. Mula sa gitna ng lawa, unti-unting umangat ang tubig. Parang may umahon. Isang ulo, mahabang buhok, maputing balat na tila kumikinang sa buwan, at dalawang matang kulay dagat. Isang babae ang lumitaw mula sa tubig. Ngunit hindi siya ganap na tao. Mula baywang pababa, kaliskis, buntot, isang sirena. Napaurong si Ramon, nanginginig. Hindi siya makasigaw, hindi siya makatakbo. Tinitigan siya ng nilalang. Hindi galit, hindi mabangis, malungkot. "Hindi ka natatakot?" Mahinang tanong ng babae. Hindi makapagsalita si Ramon. "Maraming taon na akong walang nakausap," dagdag nito. Sa wakas, nakahinga si Ramon. Ikaw ba ang bantay ng lawa?" Ngumiti ang sirena. "Ako si Renaya." Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng marahang alon ang maririnig. "Bakit ka nandito, tao?" tanong niya. Napatingin si Ramon sa hawak niyang tandang. "Wala na akong pera," mahina niyang sagot. "Talunan ako lagi." Matagal siyang tinitigan ni Renaya. Parang may binabasa sa kanyang puso. "Hindi ka sakim," sabi nito. "Hindi ka marahas." Napakunot ang noo ni Ramon. "Paano mo nalaman?" "Ramdam ko," sagot ng sirena. Maya-maya, dahan-dahan itong lumapit sa pampang. Hindi umatras si Ramon. Sa halip, nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan.
Gutom ka, sabi ni Renaya. Tumango si Ramon. Mula sa tubig, inilabas ng sirena ang kanyang kamay. May hawak itong maliit na kabibe. Bukas ang kabibe. At sa loob, isang perlas. Hindi pangkaraniwang perlas. Kulay bughaw na tila may liwanag sa loob. Ibenta mo ito, sabi ni Renaya. Umiling si Ramon. Hindi ko pwedeng kunin yan. Bakit? Hindi akin. Ngumiti ang sirena. At hindi rin akin ang lawa, sagot niya. Hiniram lang sa amin ng mundo ang tubig. Hindi nakaimik si Ramon. Kunin mo, muling sabi ni Renaya. Dahan-dahan niyang inabot ang perlas. Mainit ito sa palad. Parang may tibok. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ni Ramon. Saglit na tumahimik ang sirena. Pagkatapos ay bumulong. Dahil ikaw ang unang taong tumingin sa akin na walang takot at walang pagnanasa. Lumakas ang ihip ng hangin. Nagalo ng tubig. Unti-unting umurong si Renaya pabalik sa lawa. Babalik ka ba? Tanong ni Ramon. Hindi agad sumagot ang sirena. Ngunit bago siya tuluyang lumubog, sinabi niya, kapag tinawag ka ng tubig, hanapin mo lang ang buwan. At nawala siya. Tahimik muli ang lawa. Parang walang nangyari. Naiwan si Ramon. Hawak ang mahiwagang perlas. Kinabukasan, dinala niya ito sa bayan. Ilang oras lang, mayamang negosyante ang bumili nito sa napakalaking halaga. Sapat para makabili ng bahay, lupain, at 10 mamahaling panabong. Sa loob lamang ng isang araw, ang talunang sabongero ng San Isidro biglang yumaman. Ngunit sa gabi ring iyon, habang nakaupo siya sa harap ng bago niyang bahay, narinig niya ang mahinang bulong ng hangin. Parang tinatawag siya. Parang galing sa lawa. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi pera ang tunay na nagsimula ng kanyang kapalaran, kundi isang sirenang nagngangalang Renaya. Hindi pa man sumisikat ang araw kinabukasan, gising na ang buong baryo ng San Isidro. May balitang kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang talunang sabongerong si Ramon biglang naging mayaman. Sa dating kubong tumutulo ang bubong, ngayon ay nakatayo na ang isang bagong bahay na yari sa matibay na kahoy at may bubong na yero na kumikislap sa umagang sikat ng araw. Sa bakuran, naroon ang 10 mamahaling panabong, malalaki, matitikas at halatang may lahing panalo. Nakatayo si Ramon sa tabi ng kulungan, hawak ang kanyang lumang tandang na si Kidlat. Hindi niya ito ipinagpalit. Hindi niya ito ipinamigay. Para sa kanya, si Kidlat pa rin ang unang kasama niya sa lahat ng hirap. Habang pinapakain niya ang mga manok, may narinig siyang yabag. Paglingon niya, nakita niya ang ilang kapitbahay na nakatingin sa kanya. May halong pagtataka, may halong inggit. Ramon, sabi ni Mang Tino, ang matandang karpintero. Totoo bang may nakabili ng isang perlas mo? Tumango si Ramon. Galing saan? Tanong ng isa. Sandaling natigilan si Ramon. Hindi niya maaaring sabihin ang totoo. Hindi niya maaaring banggitin ang lawa, lalo na ang sirena. Napulot ko lang, sagot niya. Nagkatinginan ang mga tao. May ilan na naniwala, may ilan na hindi. Sa likod ng grupo, may isang lalaking tahimik lang na nakatingin. Matangkad, maputi, maayos ang bihis. Si Don Emilio, ang pinakamayamang sabongero sa buong bayan. May sariling sabungan, may sariling tauhan, at may reputasyong walang kinatatakutan. Hindi siya ngumiti. Hindi rin siya nagsalita. Tinitigan lang niya si Ramon mula ulo hanggang paa. Parang sinusukat. Pagkatapos, tahimik siyang umalis.
Bandang tanghali, dumating ang isang karwaheng itim sa harap ng bahay ni Ramon. Bumaba si Don Emilio kasama ang dalawa niyang tauhan, malalaking lalaki na halatang sanay sa gulo. Lumabas si Ramon upang salubungin sila. "Ako ang bumibili ng mga panabong dito sa baryo," malamig na sabi ni Don Emilio. Tumango si Ramon. "Magaganda ang mga manok mo." "Salamat po. Gusto kong bilhin lahat." Napatingin si Ramon sa kanyang mga alaga. Umiling siya. "Hindi po sila binibenta." Biglang tumigas ang mukha ni Don Emilio. "Lahat ay may presyo," sabi niya. "Hindi po pera ang dahilan kung bakit ko sila inaalagaan," sagot ni Ramon. Tahimik ang paligid. Ang hangin ay parang biglang bumigat. Napangisi si Don Emilio, ngunit hindi ito mabuting ngiti. "Bigla kang yumaman," sabi niya. "Hindi normal iyon." Walang imik si Ramon. "May pinanggalingan ang pera mo." Hindi pa rin sumagot si Ramon. Lumapit ng kaunti si Don Emilio. "Alam mo ba," bulong niya, "marami nang yumaman sa baryong ito. Pero karamihan," saglit siyang tumigil, "may kapalit." Biglang tumahol ang aso sa di kalayuan. Naputol ang tensyon. Tumuwid si Don Emilio at muling nagsalita ng normalang boses. "May laban sa sabungan sa darating na linggo," sabi niya. "Isali mo ang pinakamalakas mong manok. Makikita natin kung swerte ka lang o may ibang dahilan." Pagkatapos noon, tumalikod siya at sumakay sa karwahe. Umalis nang hindi man lang lumilingon. Pagsapit ng gabi, hindi mapakali si Ramon. Tahimik ang kanyang bagong bahay. Masyadong tahimik. Parang may kulang. Lumabas siya at tumingin sa malayo, sa direksyon ng lawa. Ang buwan ay bilog, maliwanag. At sa hangin, may mahinang tunog. Parang awit. Hindi ito normal na tunog. Hindi ito kuliglig. Hindi rin hangin. Parang tinatawag siya. Unti-unti, naglakad si Ramon papunta sa landas ng kawayanan. Hindi niya namalayan kung bakit. Parang may humihila. Pagdating niya sa lawa, nakita niya ang pamilyar na bughaw na liwanag sa tubig. Lumakas ang tibok ng kanyang dibdib. "Renaya," bulong niya. Umalo ng tubig. At muli, dahan-dahang umangat ang mahiwagang nilalang. Basa ang mahabang buhok. Kumikinang ang balat. Tahimik ang mga mata. "Bumalik ka," sabi ng sirena. "Tinawag mo ako," sagot ni Ramon. Umiling si Renaya. Ang tubig ang tumawag. Lumapit siya sa pampang. "Masaya ka ba sa yaman mo?" Nag-isip si Ramon. May pagkain na ako. May bahay na. Pero hindi niya natuloy ang sasabihin. "Pero tahimik pa rin ang puso mo," dugtong ni Renaya. Napabuntong hininga si Ramon. "May lalaking dumating kanina," sabi niya. "Mayaman. Mapanganib." Nagbago ang tingin ni Renaya. Parang may naalala. "Ano ang pangalan?" "Don Emilio." Sa unang pagkakataon, nakita ni Ramon ang takot sa mukha ng sirena. Mahinang-mahina, bumulong siya. Siya, nag-alo ng tubig ng mas malakas. Hindi siya ordinaryong tao. Nanginginig ang boses ni Ramon. Ano siya? Saglit na tumingin si Renaya sa madilim na bahagi ng lawa. Parang may nakikinig. Pagkatapos ay bumulong. May kasama siyang... Biglang lumakas ang hangin. Nagalon ng marahas ang tubig. At mula sa likod ng mga puno, may narinig na yabag. Hindi isa. Marami. Napalingon si Ramon. May mga aninong gumagalaw sa dilim. At isang pamilyar na malamig na boses ang sumingit sa katahimikan. "Alam kong may lihim ka, Ramon." Dahan-dahang lumitaw mula sa dilim si Don Emilio. Kasama ang 3 tauhan. At sa likod nila,
Isang matandang lalaking nakaitim. May dalang maliit na supot at kahoy na tungkod. Ang kanyang mga mata ay tila walang puti, halos itim. Mahinang bumulong si Renaya mula sa tubig. Ang albularyo niya. Naramdaman ni Ramon na biglang nanlamig ang paligid. Parang pati buwan ay nagtago sa ulap. At doon niya naunawaan. Ang bigla niyang pagyaman ay hindi lang nagdala ng swerte. Nagdala rin ito ng mga matang handang agawin ang lahat. Naging mabigat ang hangin sa paligid ng lawa. Ang dating malamig at payapang tubig ay tila nagdilim. Parang may aninong gumagapang sa ilalim. Nakatayo si Ramon sa pampang. Naninigas ang mga paa. Sa harap niya, si Don Emilio. Nakapamaywang, kalmado, ngunit ang mga mata ay matalim na parang kutsilyo. Sa likod nito ay ang 3 tauhan, tahimik ngunit handang kumilos anumang oras. At sa pinakahuli, ang matandang lalaking nakaitim. Payat, kulubot ang balat at ang mga mata ay halos walang puti. Parang uling. Mahigpit niyang hawak ang isang supot na tila may laman na gumagalaw. "Magandang gabi, Ramon," malamig na bati ni Don Emilio. Walang naisagot si Ramon. Nararamdaman niya ang kakaibang lamig na parang may usok na dumadaloy sa balat. Parang may mabahong hangin na hindi may paliwanag. "Ang sabi mo, napulot mo lang ang perlas," patuloy ni Don Emilio. "Pero ang swerte mo, sobra naman." Napatingin si Ramon kay Renaya. Nasa tubig ang sirena, kalahating nakalubog, tahimik ngunit handang umatras anumang sandali. Hindi siya nagsalita. Hindi rin siya gumalaw. Ngunit ramdam ni Ramon ang takot nito. Lumapit ang matandang albularyo. Mabagal. Parang gumagapang ang anino niya sa lupa. Paglapit niya sa pampang, isinausaw niya ang dulo ng kanyang tungkod sa tubig. Biglang umusok ang lawa. Parang may kumukulong ilalim. Napaatras si Ramon. Napahigpit ang kamay niya. "May bantay," paos na sabi ng matanda. "May nilalang." Ngumiti si Don Emilio. "Alam ko na," sabi niya. Dahan-dahang yumuko ang albularyo at kumuha ng kaunting tubig gamit ang kanyang kamay. Inamoy niya ito. Pagkatapos ay dumila. Napangiwi siya. "Tubig dagat," bulong niya. Pero wala namang dagat dito. Nanlaki ang mata ni Ramon. Tahimik si Renaya. Hindi gumagalaw. "Magpakita ka," utos ng matanda sa tubig. Walang nangyari. Ngunit biglang lumakas ang hangin. Nag-alon ang lawa. At sa isang iglap, sumirit ang tubig paitaas na parang may sumabog sa ilalim. Napaatras ang mga tauhan ni Don Emilio. Mula sa gitna ng alon, unti-unting umangat si Renaya. Mahaba ang buhok. Kumikinang ang balat sa liwanag ng buwan. At ang kanyang buntot ay tila pilak na may bahid bughaw. Tahimik ang lahat. Pati ang mga tauhan ni Don Emilio ay napalunok. "Sirena," bulong ng isa. Hindi ngumiti si Don Emilio. Sa halip, lalo pang tumalim ang tingin niya. "Kaya pala," sabi niya. Ang matandang albularyo ay biglang napangiti, ngunit ang ngiting iyon ay hindi mabuti. Parang gutom. "Matagal na akong hindi nakakakita ng ganito," sabi niya. Dalisay. Malakas. Napaurong si Renaya. Lumalim ang tubig sa paligid niya. "Umalis kayo," malamig niyang sabi. Hindi sumunod si Don Emilio. Sa halip, naglakad pa siya papalapit. "Ang yaman," sabi niya, "ay hindi galing sa swerte. Galing ito sa pinanggagalingan." Itinuro niya si Renaya. "Ikaw ang pinanggagalingan." Biglang humakbang si Ramon sa harap. "Wala kayong kukunin dito," matigas niyang sabi kahit nanginginig ang boses. Napatingin sa kanya ang matandang albularyo. Saglit.
napangisi ito. At ito ang taong napili, bulong niya. Tumingin siya kay Don Emilio. May ugnayan, may bisa, may basbas ang tubig sa kanya. Napakunot ang noo ni Don Emilio. Mas mabuti, sagot niya. Mas madali siyang gamitin. Biglang kinuha ng albularyo ang laman ng kanyang supot. Isang maliit na bote na may lamang maitim na likido. Binuksan niya ito. Agad kumalat ang mabahong amoy. Parang nabubulok na damo at dugo. Isinaboy niya ang ilang patak sa lupa. At sa isang iglap, umusok ang lupa. Lumabas ang maiitim na guhit na parang ugat na gumapang papunta sa tubig. Hindi! Sigaw ni Renaya. Biglang umalon ng marahasang lawa. Lumakas ang hangin. Nagsayawan ang mga dahon. Ngunit ang maitim na ugat ng usok ay patuloy na gumapang papalapit sa kanya. Hindi na nag-isip si Ramon. Dinampot niya ang isang pirasong kahoy at hinampas ang lupa kung saan gumagapang ang itim na marka. Sa bawat hampas, parang may sumisigaw na mahina. Parang may nasasaktan na hindi nakikita. Tumigil ka, malamig na sabi ng albularyo. Hindi nakinig si Ramon. Mas malakas niyang hinampas ang lupa. Biglang sumirit ang tubig mula sa lawa at tumama sa itim na marka. Parang binuhusan ng apoy. Nawala ang usok. Napaatras ang matandang albularyo. Sa unang pagkakataon, nawala ang ngiti niya. Pinoprotektahan siya ng tubig, bulong niya. Tumingin si Don Emilio kay Ramon. Galit. Hindi na niya itinago. Hindi pa ito tapos. Mariin niyang sabi. Lahat ng meron ka, akin din magiging. Tumalikod siya. Umalis tayo. Ang albularyo ay tumitig muna kay Renaya. Parang may binibilang sa isip. Pagkatapos ay tumingin kay Ramon. Kapag ang tubig ay kinuha, paos niyang sabi, ang buhay mo ang papalit. Nanlamig ang batok ni Ramon. Pag-alis ng grupo, bumalik ang katahimikan. Unti-unting humupa ang alon. Lumapit si Renaya sa pampang. Nanginginig ang kanyang kamay. Mapanganib siya, mahina niyang sabi. Hindi lang siya albularyo. Taga-ani siya ng lakas ng ibang nilalang. Napaupo si Ramon sa lupa. Ngayon lang niya naramdaman ang bigat ng lahat. Ano ang gusto nila? Tanong niya. Sumagot si Renaya. Ang puso ng lawa. Tahimik ang gabi. Malayo, may kumulog kahit walang ulap. At kapag nakuha nila iyon, dagdag niya. Matutuyo ang tubig. Lahat ng nabuhay dahil dito, mamamatay. Napatingin si Ramon sa lawa. Sa unang pagkakataon, hindi na ito mukhang payapa. Mukha na itong isang lihim na kayamanan na gustong agawin ng mundo. At naunawaan niya, ang laban ay hindi na tungkol sa sabong. Hindi na rin tungkol sa pera, kundi sa isang bagay na mas matanda pa sa baryo. Isang kapangyarihang kapag napunta sa maling kamay, maaaring lumamon sa buong San Isidro. Sumikat ang araw sa baryo ng San Isidro na tila walang nangyaring kababalaghan noong nakaraang gabi. Tahimik ang palayan. Normal ang galaw ng mga tao. May mga batang naghahabulan sa kalsada, may mga nagtitinda ng isda, at may mga magsasakang papunta sa bukid. Ngunit sa loob ng dibdib ni Ramon, mabigat ang lahat. Hindi na siya nakatulog. Paulit-ulit sa isip niya ang mga mata ng matandang albularyo. Itim, walang emosyon, parang sanay ng kumitil ng lakas ng ibang nilalang. At ang sinabi ni Renaya, puso ng lawa. Maaga siyang nagising at pinuntahan ang kulungan ng mga manok. Tahimik ang paligid, ngunit kakaiba ang kilos ng kanyang mga panabong. Hindi sila karaniwang maingay. Nakatingin lang sila sa kanya. Parang may nararamdaman. Anong meron sa inyo? Bulong niya.
Paglapit niya kay Kidlat, napansin niyang nakatayo ito ng tuwid, nakataas ang ulo at ang mga mata ay matalim na parang handang lumaban. Iba ang tindig. Iba ang aura. Parang may bagong lakas. Malayo, narinig ang kalembang ng kampana. Hudyat ng laban sa sabungan. Naalala ni Ramon ang sinabi ni Don Emilio. May laban ngayon. Hindi niya balak sumali. Ngunit kung hindi siya pupunta, baka isipin nilang may tinatago siya. At mas lalong maghinala. Huminga siya ng malalim. At kung ito ang paraan para makita ko ang galaw nila, bulong niya. Kailangan kong humarap. Pagsapit ng tanghali, puno ang sabungan. Maingay. Mainit. Amoy pawis, alikabok, at dugo ng mga nagdaang laban. Nasa pinakataas na bahagi ang upuan ni Don Emilio, parang trono. Kasama niya ang 3 tauhan. At sa likod, ang matandang albularyo. Nakatayo lang, hindi nakikihalo, pero ramdam ng lahat ang presensya. Parang may malamig na hangin na umiikot sa kanya. Pagpasok ni Ramon, maraming ulo ang napalingon. Bulungan. Siya yon. Yung biglang yumaman. May kung anong swerte yan. May ilan na humanga. May ilan na naiinggit. May ilan na natatakot. Dahan-dahang lumapit si Ramon sa gitna. Hawak niya si Kidlat. Wala siyang dalang mamahaling panabong. Ang lumang tandang pa rin. Napangisi ang ilang sabongero. Yan lang, sabi ng isa. Baka maubos agad ang swerte mo. Hindi sumagot si Ramon. Tumitig lang siya sa ring. Maya-maya, tumayo si Don Emilio. Tahimik! Sigaw niya. Agad na tahimik ang sabungan. Ngayong araw, malakas niyang sabi. May espesyal na laban. Itinuro niya si Ramon. Ang bagong paborito ng kapalaran. May halong hiyawan at bulungan ng mga tao. Kalaban niya, dagdag ni Don Emilio, ang pinakamalakas kong panabong. Ipinakita ng tauhan ang isang napakalaking tandang. Maitim ang balahibo. Makintab. Matulis ang tari. Halatang sanay sa patayan. Napahigpit ang hawak ni Ramon kay Kidlat. Mas maliit si Kidlat. Mas payat. Pero matatag ang titig. Bago magsimula ang laban, lumapit ang matandang albularyo sa gilid ng ring. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na supot. Hindi napansin ng karamihan. Ngunit napansin ni Ramon. At sa isang iglap, nakaramdam siya ng malamig na hangin sa paa. Parang may gumagapang. Napatingin siya sa lupa. May manipis na maitim na guhit. Unti-unting papunta sa ring. Nanlamig ang batok niya. Dinadaya nila. Bulong niya. Nagsimula ang laban. Pinakawalan ng 2 tandang. Sa unang saglit, umatake agad ang panabong ni Don Emilio. Mabilis. Mabangis. Diretso sa leeg. Ngunit nakaiwas si Kidlat. Nagpalipat-lipat ng pwesto. Parang mas magaan ang galaw. Mas matalas ang pakiramdam. Sa ikalawang salpukan, nagbanggaan ng 2 tandang. Tumilapo ng balahibo. May patak ng dugo. Humiyaw ang mga tao. Tapusin mo na! Sigaw ng tauhan ni Don Emilio. Sa gilid, ang matandang albularyo ay pabulong na may binibigkas. Hindi marinig ang salita, pero ramdam ang lamig. Biglang napahinto si Kidlat. Parang nanigas. Nataranta si Ramon. Kidlat! Sa ilalim ng lupa, ang maitim na guhit ay umabot sa paa ng tandang. Parang tanikala. Sa isang iglap, sumugod ang panabong ni Don Emilio. Diretso sa dibdib. Sigaw ang mga tao. Akala ng lahat tapos na. Ngunit bago tumama ang tari, biglang umihip ang hangin sa loob ng sabungan.
Imposible. Sarado ang paligid. At mula sa kung saan, may patak ng tubig na bumagsak sa ring. 1, 2, 3. Tumama ito sa paa ni Kidlat. Parang may kumislap. Sa isang iglap, nakawala ang tandang. Umatras. Pagkatapos, sumugod. Mas mabilis kaysa kanina. Isang malakas na salpok. At ang panabong ni Don Emilio ang natamaan sa leeg. Napatras ang malaking tandang. Natisod. Bumagsak. Tahimik ang sabungan. Walang kumikibo. Ilang segundo ang lumipas. At saka, sumigaw ang tagahusga. Panalo! Biglang nag-ingay ang buong sabungan. Hiyawan. Gulat. Hindi makapaniwala. Si Ramon, ang dating talunan, nanalo laban sa pinakamalakas na panabong ni Don Emilio. Sa itaas, nanigas ang mukha ni Don Emilio. Unti-unting tumigas ang panga niya. Sa likod niya, ang matandang albularyo ay nakatitig kay Ramon. Wala nang ngiti. Sa halip, may galit at gutom. Parang may nawala sa kanya. Dahan-dahang nagsalita si Don Emilio, halos bulong. Hindi lang swerte ito. Walang sumagot. Tumalikod siya. Ngunit bago siya tuluyang umalis, tumingin siya kay Ramon. At kung tubig ang nagbibigay sayo ng lakas, sabi niya, aalisin ko ang tubig sayo. Pag-alis nila, naiwan si Ramon sa gitna ng sigawan. Hawak niya si Kidlat. Humihinga lang tandang, pero buhay. Napatingin si Ramon sa kanyang kamay. May basang patak. Tubig. Sa isip niya, narinig niya ang mahinang boses. Parang galing sa malayo. Parang galing sa lawa. Hindi ka nag-iisa. Nanlamig ang kanyang dibdib. Dahil alam niyang totoo iyon. At kasabay ng panalo, mas lalo siyang napunta sa gitna ng mata ng mga taong handang agawin ng lihim ng lawa. Hindi pa humuhupa ang ingay ng sabungan nang tuluyang umalis si Ramon. Ayaw na niyang magtagal. Ramdam niya ang mga matang nakasunod sa bawat hakbang niya. Mga matang puno ng paghanga, inggit at higit sa lahat pagdududa. Hawak niya si Kidlat habang naglalakad sa maalikabok na daan pauwi. Tahimik ang tandang. Hindi ito karaniwang tahimik matapos ang laban. Karaniwan, nagwawala pa ito sa init ng dugo. Ngunit ngayon, nakapikit lang. Parang nakikinig sa isang tunog na hindi marinig ng tao. Pagsapit ng dapit hapon, nagkulay-abo ang langit. Walang hangin. Walang kuliglig. Ang buong baryo ay tila nakahinga ng mabagal. Pagdating ni Ramon sa bahay, agad niyang inilagay si Kidlat sa kulungan. Naglagay siya ng tubig at butil. Ngunit bago pa man siya makalayo, napansin niyang hindi umiinom ang tandang. Nakatitig lang ito sa iisang direksyon. Sa likod ng bahay. Sa gawing patungo sa lawa. Napakunot ang noo ni Ramon. Unti-unti siyang lumingon. Tahimik ang likuran. Ngunit may kakaibang pakiramdam. Parang may nakamasid. Parang may naghihintay. Biglang, may marahang kaluskos sa damuhan. Napaigpit ang hawak ni Ramon sa kahoy na hawak niya. May tao ba dyan? Malakas niyang tanong. Walang sumagot. Ngunit ilang segundo ang lumipas. May mahinang tawa. Hindi ito normal na tawa. Paos. Tuyo. Parang galing sa lalamunan ng matagal nang hindi nagsasalita. Nanlamig ang batok ni Ramon. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa likod. Habang papalapit siya, napansin niyang ang damo ay parang may dinaanan. May bakas. Mahahabang guhit sa lupa. Parang may hinila o may gumapang. Huminto siya. Biglang, may mabilis na aninong dumaan sa pagitan ng mga puno. Napaatras siya. Lumabas ka. Sigaw niya. Tahimik.
Pagkatapos, mula sa dilim, may boses na bumulong. Hindi ka na dapat nanalo. Napatigil ang tibok ng puso ni Ramon. Kilalang kilala niya ang boses. Isa sa mga tauhan ni Don Emilio. Magpakita ka. Matigas niyang sabi kahit nanginginig ang dibdib. Unti-unting lumabas ang tatlong lalaki mula sa likod ng mga puno. May dalang mga pamalo. At sa gitna nila, ang matandang albularyo. Mas madilim ang itsura nito kaysa kanina. Mas payat. Mas matalim ang mga mata. Parang may kulang na liwanag sa paligid niya. Sinayang mo ang ritual. Paus niyang sabi. Hindi dapat nanalo ang manok mo. Napatras si Ramon ng isang hakbang. Ano ang gusto ninyo? Tanong niya. Hindi sumagot ang mga tauhan. Sa halip kumilos sila. Dahan-dahang pinalilibutan siya. Hindi umatras si Ramon kahit nanginginig ang tuhod. Nasaan ang sirena? Tanong ng albularyo. Nanlaki ang mata ni Ramon. Wala akong alam. Ngumiti ang matanda. Ngunit ang ngiting iyon ay parang sugat. Amoy ko ang tubig sayo. Bigla niyang ibinagsak ang tungkod sa lupa. Tug! Sa isang iglap. Umusok ang paligid. Parang may sumisingaw na maitim na hamog mula sa lupa. Naramdaman ni Ramon ang bigat sa dibdib. Parang may pumipisil sa kanyang baga. Hindi siya makahinga ng maayos. Ang mga tauhan ni Don Emilio ay nanatiling nakatayo. Tila sanay sa ganitong pangyayari. Kapag ibinigay mo ang pinanggagalingan, bulong ng albularyo, iiwan ka naming buhay. Kung hindi niya tinapos ang salita. Ngunit ang maitim na hamog ay unti-unting gumapang sa paa ni Ramon. Malamig, mabigat, parang kadena. Sinubukan niyang gumalaw, hindi niya maitaas ang paa. Sa kulungan, biglang tumilaok si Kidlat ng malakas. Isang beses, 2 beses, 3 beses, at sa ikatlong tilaok, may malamig na ihip ng hangin na dumaan. Kasabay nito, may patak ng tubig na bumagsak sa lupa sa pagitan nila. Isaiah, 2, marami. Walang ulan, walang ulap. Ngunit nabasa ang lupa. Pagdampi ng tubig sa maitim na hamog. Parang nasunog ito. Sumingaw ang usok. Napaatras ang albularyo. Hindi. Bulong niya. Lumakas ang hangin. Nagkalampaga ng mga yero ng bahay. At mula sa likod ni Ramon, may narinig na pamilyar na boses. Mahina. Ngunit matatag. Hindi mo siya maaaring angkinin. Lumingon ang lahat. Sa pagitan ng dilim at liwanag, nakatayo si Renaya. Hindi siya nasa tubig. Nasa lupa siya. Ang buntot niya ay natatakpan ng manipis na agos ng tubig na tila gumagalaw sa paligid ng kanyang katawan. Kumikinang ang balat at ang mga mata. Hindi na malungkot. Matapang. Nagngalit ang albularyo. Hindi ka dapat umalis sa lawa, sabi niya. Hindi mo ako dapat tinatawag, malamig na sagot ni Renaya. Sa isang iglap, itinaas ng matanda ang kanyang supot at nagwisik ng maitim na abo. Lumipad ito papunta sa sirena. Ngunit bago pa tumama, sumirit ang tubig mula sa lupa at sinalag ang abo. Parang pader. Nagkatinginan ang dalawa. Tubig laban sa dilim. Unti-unting umatras ang mga tauhan ni Don Emilio. Takot ang nasa mukha nila ngayon. Hindi pa tayo tapos, galit na sabi ng albularyo. Tandaan mo. Tumingin siya kay Ramon. Kapag naubos ang tubig, ikaw ang susunod. Sa isang kisap mata, hinila niya ang mga tauhan. At parang nilamon sila ng dilim sa pagitan ng mga puno. Nawala ang usok. Nawala ang lamig.
Bumalik ang normal na gabi. Nanginginig si Ramon. Hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng nangyari. Dahan-dahang lumapit si Renaya. Mahina ang paghinga niya. Hindi ligtas ang lupa para sa akin, sabi niya. Pero kailangan kitang protektahan. Bakit? Tanong ni Ramon. Saglit na tumahimik ang sirena. Pagkatapos ay bumulong, dahil ang puso ng lawa, tumugon na sayo. Nanlaki ang mata ni Ramon. Ano ibig mong sabihin? Tumingin si Renaya sa direksyon ng lawa. Tahimik ang hangin. Ngunit may malayong ugong. Kapag pinili ka ng tubig, sabi niya, hindi ka na basta tao. Nanlamig ang dibdib ni Ramon. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang buhay na dati simple ay tuluyan ng nagbago. At ang gabing iyon ang nagsilbing babala na ang laban ay hindi na lang laban ng yaman o sabong, kundi laban ng kapangyarihang kayang bumuhay at pumatay. Magdamag na hindi nakatulog si Ramon. Nakaupo siya sa harap ng kanyang bahay habang ang hangin ay dahan-dahang dumadaan sa kawayanan. Paminsan-minsan, naririnig niya ang mahihinang alon mula sa malayong lawa, parang isang pusong patuloy na tumitibok sa dilim. Sa di kalayuan, nakatayo si Renaya. Hindi siya tuluyang lumalapit sa bahay. May manipis na agos ng tubig na paikot sa kanyang buntot, na tila nagiging landas niya sa lupa. Ngunit halata ang hirap sa kanyang paghinga. Parang bawat sandali na malayo siya sa lawa ay unti-unting kumakain sa kanyang lakas. Hindi ka dapat nagtagal dito kagabi, mahinang sabi ni Ramon. Hindi agad sumagot si Renaya. Tumingin siya sa kalangitan. Kapag malayo ako sa pinanggagalingan, sagot niya, humihina ako. Tahimik silang dalawa. Tanging tilaok ni Kidlat ang paminsang pumuputol sa katahimikan. Renaya, dahan-dahang tanong ni Ramon, ano ba talaga ang puso ng lawa? Saglit na pumikit ang sirena. Parang may alaala siyang ayaw balikan. Pagkatapos ay nagsalita siya ng mahina ngunit malinaw. Bago pa magkaroon ng baryo, sabi niya, tubig na ang unang dumating dito. Hindi ulan, hindi ilog, kundi isang bukal na galing sa ilalim ng lupa. Unti-unting lumakas ang ihip ng hangin. Sa ilalim ng lawa, patuloy niya, may isang batong buhay. Hindi ito karaniwang bato. Ito ang pinagmumulan ng agos, ng lakas, ng lahat ng nabubuhay sa tubig. Napatingin si Ramon sa malayo. Parang puso, bulong niya. Tumango si Renaya. Kapag maayos ang tibok nito, buhay ang lawa. Kapag nasugatan, nagdidilim ang tubig. Kapag nakuha, hindi niya natuloy ang salita. Mamamatay ang lahat, dugtong ni Ramon. Tahimik na tumango ang sirena. Naramdaman ni Ramon ang bigat ng katotohanan. Kaya gusto nila iyon, sabi niya. Hindi lang para yumaman, para kontrolin ang lakas. Hindi lang iyon, sagot ni Renaya. Ang albularyo ni Don Emilio, hindi lang mga gamot. Taga-ani siya ng kapangyarihan. Kinukuha niya ang lakas ng ibang nilalang para ibigay sa amo niya. Nanikip ang kamao ni Ramon. Kung makuha nila ang puso ng lawa, hindi lang baryo ang mawawala, putol ni Renaya. Pati ang mga ilog sa paligid, pati ang mga bukirin, pati ang ulan na dumadaloy dito. Parang biglang lumamig ang umaga. Sa unang pagkakataon, naisip ni Ramon na ang laban ay mas malaki pa sa kanyang buhay. Mas malaki pa sa kanilang dalawa. Biglang tumilaok si Kidlat ng malakas. Napalingon sila. Ang tandang ay nakatayo, nakaharap sa direksyon ng lawa. Nakabuka ang pakpak, parang nagbabantay.
Ramdam din niya, bulong ni Renaya. Ang tibok. Anong tibok? Tanong ni Ramon. Dahan-dahang inilapit ng sirena ang kanyang kamay sa dibdib ni Ramon. Hindi siya hinawakan, ngunit naramdaman niya ang lamig ng tubig. Makinig ka, sabi niya. Tahimik ang paligid. Walang hangin, walang ibon. At sa gitna ng katahimikan, may marahang tunog. Dom, dom, dom. Parang tibok ng puso. Galing sa malayo, galing sa ilalim ng lupa. Nanlaki ang mata ni Ramon. Ngayon mo lang narinig? Tanong ni Renaya. Tumango siya. Kapag pinili ka ng tubig, sabi ng sirena, naririnig mo ang tawag nito. Biglang nawala ang tunog. Naputol. Parang may pumigil. Napakunot ang noo ni Renaya. Hindi normal iyon, bulong niya. Maya-maya, isang mahinang ugong ang dumaan sa hangin. Parang malayong kulog, ngunit maliwanag ang langit. Napatingin sila sa direksyon ng lawa. Sa malayo, may mga ibong biglang nagsiliparan palabas ng kawayanan. Sunod-sunod, parang may kinatatakutan. Nanlamig ang batok ni Ramon. Ano yon? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Renaya. Unti-unti, nagdilim ang kanyang muka. May gumalaw, sabi niya. Saan? Sa ilalim. Kasabay nito, muling narinig ni Ramon ang tunog. Ngunit ngayon, hindi na maayos ang ritmo. Dum, dum, dum. Parang pusong nasusugatan. Biglang napahawak si Renaya sa kanyang dibdib. Napapikit siya sa sakit. Nasasaktan ng lawa, mahina niyang sabi. Sa malayo, may umalingaw-ngaw na mahinang tawa. Dinala ito ng hangin. Paos. Tuyo. Pamilyar. Ang albularyo. Napahigpit ang kamao ni Ramon. Ibig sabihin, sinusubukan na nila, putol ni Renaya. Lumakas ang hangin. Nagkumpol ang ulap kahit maaraw. At sa unang pagkakataon, ang amoy ng hangin ay hindi na sariwa, kundi may bahid ng nabubulok na damo. Dahan-dahang tumayo si Ramon. Sa dibdib niya, muling umalingaw-ngaw ang hindi pantay na tibok. Ngayon, hindi lang niya ito naririnig. Nararamdaman niya. Parang konektado ang kanyang paghinga sa lawa. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong niya. Tumingin si Renaya sa kanya, diretso sa mga mata. Kung kinuha nila ang landas papunta sa puso, may isang tao lang na pwedeng humarang. Bakit ako? Mahina niyang tanong. Sumagot ang sirena. Dahil tinanggap ka na ng tubig. Biglang kumulog sa malayo. Humangin ng malakas. At sa direksyon ng lawa, may umangat na manipis na haligi ng maitim na usok. Hindi ito apoy. Hindi rin hamog. Parang sugat na bumubukas mula sa ilalim ng lupa. Naramdaman ni Ramon ang bigat sa dibdib. Hindi na ito simpleng banta. Nagsimula na ang paglapastangan sa puso ng lawa. At alam niyang bawat sandaling lumilipas, mas lumalapit ang oras na kailangan niyang harapin ang kapangyarihang kayang umubos ng buhay sa buong San Isidro. Hindi na naghintay si Ramon. Mula sa kanilang kinatatayuan, kita pa rin sa malayo ang manipis na haligi ng maitim na usok na tila sumisingaw mula sa direksyon ng lawa. Hindi ito nawawala. Sa halip, paminsan-minsan ay kumakapal, parang may patuloy na kumakalikot sa ilalim. Hindi na sila titigil, sabi ni Renaya, mahina ngunit marin. Ramdam pa rin niya ang sakit sa dibdib. Ang manipis na agos ng tubig sa paligid ng kanyang buntot ay kumikislap, ngunit halatang mas mabagal ang galaw kaysa dati. Kung nasusugatan ang puso ng lawa, tanong ni Ramon, may paraan pa ba para pigilan? Tumango si Renaya.
may isang daan papunta roon. Saan? Sa ilalim. Napatingin si Ramon sa lawa. Tahimik ito mula rito, ngunit ang hangin ay may dalang malamig na dampi na tila may kasamang bulong. Hindi ako marunong lumangoy ng malalim, amin niya. Hindi mo kailangan, sagot ni Renaya. Dahan-dahan siyang lumapit at inilapit ang kanyang palad sa tubig na dumadaloy sa lupa sa pagitan nila. Biglang kumislap ang manipis na agos. Kapag kasama mo ako, sabi niya, hindi ka lulubog. Sandaling natahimik si Ramon. Hindi siya takot sa tubig. Ngunit ang papasukin ng isang lugar na mas matanda pa sa baryo, ibang usapan niyon. Sa kulungan, muling tumilaok si Kidlat. Malakas, matinis, parang babala. Napalingon si Ramon. Nararamdaman niya rin, bulong ni Renaya, ang pagbukas ng landas. Anong klaseng landas? Tanong ni Ramon. Sumagot ang sirena. Yung hindi nakikita ng tao. Pagdating nila sa lawa, iba ang itsura nito. Hindi na ito salamin ng kinis. Ang tubig ay bahagyang umiikot sa gitna, parang may dahan-dahang humihigop pababa. Ang buwan ay natatakpan ng ulap. Madilim ang paligid. At sa hangin, may bahid ng amoy na nabubulok. Malapit na sila, sabi ni Renaya. Lumuhod siya sa pampang at idinampi ang kanyang kamay sa tubig. Sa isang iglap, kumislap ang buong lawa. Parang may liwanag na gumuhit sa ilalim. Unti-unting nabuo ang isang bilog na bahagi ng tubig na mas maliwanag kaysa sa paligid. Dito ang pasukan, sabi niya. Nanlaki ang mata ni Ramon. Parang may pintong binubuksan, ngunit walang hawakan. Kapag pumasok tayo, dagdag ni Renaya, hindi ka pwedeng matakot. Bakit? Dahil ang takot, nagpapabigat. Huminga ng malalim si Ramon. Tumingin siya sa madilim na tubig. Sa isip niya, naririnig niya ang hindi pantay na tibok. Tum. Tum. Nasasaktan pa rin, bulong niya. Tumango si Renaya. Inaagawan nila ng lakas. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Ramon. Malamig, ngunit hindi nakakatakot. Sa halip, parang may kapayapaan. Kapag may nakita kang anino, sabi niya, huwag mo itong pansinin. Hindi lahat ng gumagalaw sa ilalim ay kaaway. Napakunot ang noo ni Ramon. May iba pa? Hindi sumagot si Renaya. Sa halip, marahan niya itong hinila. Humakbang ka. Isang hakbang. Tumapak si Ramon sa tubig. Hindi siya lumubog. Parang matigas ang ilalim. Ikalawang hakbang. Ang tubig ay umangat hanggang tuhod, ngunit hindi malamig. Parang may buhay. Ikatlong hakbang. Biglang lumubog ang paligid. Hindi pa bagsak, kundi parang dahan-dahang nilulon ng liwanag. Napalunok si Ramon. Nasa ilalim na sila. Ngunit hindi siya nababasa. Sa paligid, may malalaking batong makinis. May mga ugat na parang kristal na kumikislap ng bughaw. At sa gitna ng malayong dilim, may marahang liwanag na pumipintig. Parang puso. Nanlaki ang mata ni Ramon. Iyon ba? Tumango si Renaya. Ang puso ng lawa. Habang papalapit sila, napansin ni Ramon ang maitim na bakas sa sahig. Parang sinunog na lupa. May mga simbolong iginuhit. Hindi niya maintindihan. Ngunit ramdam niya ang bigat. Nauna na sila, sabi ni Renaya. Biglang, may mahinang ugong na dumaan. At mula sa likod ng isang malaking bato, may gumalaw. Isang anino. Humaba. Umangat. Napahinto si Ramon. Ang anino ay naging hugis tao, ngunit baluktot. Parang gawa sa usok. Mga bantay, bulong ni Renaya.
Hindi sila buhay. Hindi rin patay. Unti-unting lumapit ang isa. Walang muka. Walang mata. Tanging maitim na hugis. Naramdaman ni Ramon ang bigat sa balikat. Parang may pumipigil sa kanya. "Huwag kang lalaban," sabi ni Renaya. Huminga siya ng malalim. Hindi siya gumalaw. Lumapit ang anino. Umikot sa kanya. Parang inaamoy. Ilang sandali ang lumipas. Pagkatapos, unti-unti itong umurong. At nawala sa dilim. Napabuga ng hangin si Ramon. "Sinusuri ka nila," paliwanag ni Renaya. "Kung kaaway ka ng tubig, hindi ka na makakalampas." Nagpatuloy sila. Habang papalapit sa tumitibok na liwanag, mas lumalakas ang tunog. Ngunit hindi pa rin maayos ang ritmo. Dom, dom. Parang pusong nahihirapan. Pagdating nila sa gitna, nakita ni Ramon ang isang malaking batong kristal na nakabaon sa lupa. Kumikinang ito ng bughaw. Ngunit may mga bitak. At sa paligid, may nakabaong 3 itim na pako na may nakaukit na kakaibang simbolo. Nanlamig ang dugo ni Ramon. "Ritual," pulong ni Renaya. Sinisimulan na nila. Biglang, may umalingaw-ngaw na pamilyar na tawa sa buong kuweba ng tubig. Paos. Tuyo. Mabagal. "Akala ninyo ba hindi ko mararamdaman?" sabi ng boses. Sa likod nila, unti-unting nabuo mula sa maitim na usok ang anyo ng matandang albularyo. Ang kanyang mga mata ay mas maitim ngayon. Halos wala ng puti. "At dumating ka rin," sabi niya kay Ramon. "Mas mabuti." Ngumiti siya. "Isang ngiting puno ng gutom. Mas madali kitang iaalay sa puso ng lawa." Lumakas ang tibok ng bughaw na kristal. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ramon na ang buong ilalim ng lawa ay parang humihinga. Parang naghihintay. Kung sino ang mananaig. Umingay ang buong ilalim ng lawa. Hindi ito tunog ng hangin o alon, kundi parang malalim na ungol ng isang bagay na matagal nang nasasaktan. Sa gitna ng kuweba, patuloy na pumipintig ang bughaw na kristal, ang puso ng lawa, ngunit hindi pantay ang tibok nito. Sa bawat pag-ilaw, mas lumalalim ang mga bitak na gumagapang sa ibabaw. Sa harap nito, nakatayo ang matandang albularyo. Ang kanyang mga mata ay halos purong itim. At sa paligid ng kanyang paa, gumagalaw ang maiitim na usok na parang buhay. "Huli na kayo," paos niyang sabi. Mahigpit ang hawak ni Ramon sa kanyang kamao. Hindi siya umatras. Sa tabi niya, bahagyang nakayuko si Renaya. Ramdam ang sakit na direktang tumatama sa kanya mula sa nasusugatang puso ng lawa. "Alisin mo ang mga pako," maring sabi ni Renaya. Ngumisi ang albularyo. "Ang mga pako ang nagbubukas ng ugat," sagot niya. Diyan dumadaloy palabas ang lakas. Itinaas niya ang kanyang tungkod. Sa isang iglap, lumakas ang itim na usok at gumapang patungo sa kristal, parang sinisipsip ang liwanag. Humina ang bughaw na ningning. Tum. Halos hindi na marinig ang tibok. "Hindi!" sigaw ni Renaya. Sinubukan niyang lumapit, ngunit biglang may sumulpot na mga aninong hugis tao mula sa sahig, mga bantay na dati umatras. Ngayon, nakaharang sila. Hindi sila umaatake, ngunit hindi rin nagpapadaan. "Pinipigilan nila ako," hingal ni Renaya. Napatingin si Ramon sa 3 itim na pako na nakabaon sa paligid ng kristal. Bawat isa ay may ukit na simbolong tila gumagalaw. Habang tinititigan niya, nakaramdam siya ng kirot sa dibdib. Parang may humihila sa kanyang hininga. "Kapag hinawakan mo yan," paos na sabi ng albularyo, "ikaw ang sasalo ng sakit." Hindi nagsalita si Ramon.
Tumingin siya sa puso ng lawa. Sa loob ng bughaw na kristal may gumagalaw na liwanag, parang alon na gustong kumawala. Naalala niya ang unang gabi, ang perlas, ang tubig, ang boses na nagsabing hindi siya nag-iisa. Huminga siya ng malalim at humakbang. Agad gumalaw ang itim na usok, gumapang sa kanyang paa. Mabigat, malamig, parang tanikala. Ngunit sa likod niya, may marahang agos ng tubig na umikot sa kanyang binti. Pinutol ang usok. Napalingon ang albularyo. Hindi ka pa rin bumibitaw sa kanya, galit niyang sabi kay Renaya. Kahit hirap, itinuwid ng sirena ang kanyang katawan. Hindi siya iyo, malamig niyang sagot. Hindi na naghintay si Ramon. Lumapit siya sa unang pako. Mas malapit, mas malakas ang kirot sa dibdib. Parang may matulis na bagay na dahan-dahang itinutusok sa kanyang puso. Bitawan mo! Sigaw ng albularyo. Itinaas nito ang tungkod. Biglang sumugod ang maitim na usok papunta kay Ramon. Sa isang iglap, sumirit ang tubig mula sa sahig at humarang. Parang pader na bughaw. Nagbanggaan ang tubig at usok. Sumingaw ang puting hamog. Sinamantala ni Ramon ang sandali. Hinawakan niya ang unang pako. Agad kumalat ang sakit sa buong katawan niya. Napasinghap siya. Parang may dumaloy na apoy sa kanyang ugat. Narinig niya ang mahinang sigaw. Hindi galing sa kanya, kundi sa puso ng lawa. Tiisin mo! Sigaw ni Renaya. Ipinikit ni Ramon ang mata at hinila ang pako palabas. Sa pagkatanggal, lumakas ang bughaw na liwanag. Dum! Isang malakas na tibok ang umalingaw-ngaw. Napaatras ang albularyo. Hindi! Galit niyang sigaw. Mas lalo niyang pinalakas ang usok. Umikot ito sa paligid, parang buhawi ng dilim. Lumapit si Ramon sa ikalawang pako. Mas matindi ang sakit ngayon. Parang mababasag ang dibdib niya. Kapag tinanggal mo pa, banta ng albularyo. Hindi nakakayanin ng katawan mo. Hindi sumagot si Ramon. Sa halip, naalala niya ang baryo, ang mga palayan. Ang simpleng buhay na gusto lang niyang protektahan. Mahigpit niyang hinawakan ang ikalawang pako. Sumigaw ang kanyang katawan sa sakit. Ngunit hinila niya ito palabas. Dom, mas malakas na tibok. Mas maliwanag ang kristal. Ang mga bitak ay bahagyang nagsara. Napaurong ang mga aninong bantay. Ngayon, malinaw ang daan papunta sa puso. Ngunit sa likod, sumigaw ang albularyo at ibinagsak ang tungkod sa lupa. Biglang sumabog ang maitim na usok. Naging anyong parang dambuhalang anino na may mahahabang braso. Diretso kay Ramon. Bago pa ito tumama, tumalon si Renaya sa harap niya. Sumirit ang tubig mula sa kanyang mga kamay. Nagbanggaan ang bughaw na agos at itim na anino. Umingay ang buong kuweba. Nayanig ang sahig. Ngunit halatang humihina si Renaya. Bilis! Sigaw niya. Lumapit si Ramon sa huling pako. Ito ang pinakamalaki, pinakamaitim. Habang inilalapit niya ang kamay, nawala ang tunog ng paligid. Biglang, may boses na bumulong sa kanyang isipan. Paos. Mapanokso. Kapag tinanggal mo yan, ikaw ang papalit. Nanigas siya. Magiging tagapagdala ka ng sakit ng lawa. Habang buhay, napapikit si Ramon. Huminga ng malalim. At marahang bumulong. Kung iyon ang kailangan para mabuhay ang iba. Hinawakan niya ang huling pako. Sumabog ang sakit sa buong katawan niya. Napaluha siya. Parang may dumadaloy na malamig at mainit na alon sa sabay na sandali. Sumigaw ang albularyo. Wag! Ngunit huli na.
Hinila ni Ramon ang pako palabas. Sa isang iglap, sumabog ang bughaw na liwanag. Isang napakalakas na tibok ang umalingaw-ngaw sa buong ilalim ng lawa. Doom! Tumilapon ang maitim na usok. Napaatras ang albularyo. Napahandusay si Ramon sa lupa, hinihingal. Ang kristal, ang puso ng lawa, ay muling nagliwanag. Ang mga bitak ay unti-unting nagsara. Ang tubig sa paligid ay naging malinaw. Tahimik ang lahat. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may narinig na mahina. Hindi na sirang tibok, kundi isang maayos na ritmo. Dum, dum, dum. Buhay ang puso ng lawa. Ngunit nakahandusay si Ramon, halos hindi makagalaw. Habang sa di kalayuan, ang matandang albularyo ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. At sa kanyang paligid, muling nagsimulang mag-ipon ng mas makapal na dilim. Umiikot ang malamig na hangin sa buong ilalim ng lawa. Ang bughaw na liwanag mula sa puso ng lawa ay muling naging malinaw at matatag, tumitibok sa maayos na ritmo, parang isang pusong muling nabuhay matapos ang matinding sugat. Ngunit sa di kalayuan, ang dilim ay hindi tuluyang nawala. Sa gitna ng nagkakalat na usok, dahan-dahang tumayo ang matandang albularyo. Mas nakakatakot ang anyo niya ngayon. Ang kanyang balat ay tila mas kumulubot at ang mga ugat sa leeg ay umitim na parang may dumadaloy na lason. Ang kanyang mga mata, wala nang natitirang puti, purong itim. Ninakaw mo ang ritual. Paos ngunit mabigat niyang sabi. Sa sahig, nakahandusay si Ramon. Hirap ang paghinga. Parang bawat tibok ng puso ng lawa ay dumadaan din sa kanyang dibdib, kasabay ng kirot. Lumapit si Renaya at inilagay ang kamay malapit sa kanyang balikat. Hindi siya hinawakan, ngunit agad na kumalma ang paghinga ni Ramon. Huminga ka, bulong niya. Nakakabit ka na sa agos. Sa unahan, itinaas ng albularyo ang kanyang tungkod. Kung hindi ko makukuha ang puso, galit niyang sabi, puputulin ko ang daluyan. Bigla niyang inilabas mula sa kanyang supot ang isang maliit na banga na kulay uling. Bitak-bitak ang ibabaw. Mula rito ay sumisingaw ang makapal na itim na usok. Nanlamig ang paligid. Kinuha ko ito sa ilalim ng libingan ng mga nalunod, bulong niya. Puro hininga ng galit. Ibinagsak niya ang banga sa sahig. Pasag. Sa isang iglap, sumabog ang napakakapal na dilim. Hindi na ito simpleng usok. Naging anyong parang dambuhalang aninong may mahahabang bisig at bungangang tila sumisipsip ng liwanag. Umingay ang buong kuweba. Ang bughaw na liwanag ng puso ng lawa ay bahagyang humina. Pinapakain niya ng galit, sigaw ni Renaya. Unti-unting gumapang ang anino papunta sa kristal. Bawat galaw nito ay parang humihigop ng lakas sa paligid. Napapikit si Ramon. Ramdam niya ang paghila sa dibdib, parang may kumakalas sa kanya mula sa tibok. Hindi, bulong niya. Pinilit niyang tumayo. Nanginginig ang tuhod. Hindi pa tapos. Lumakas ang tawa ng albularyo. Wala ka ng lakas. Sa likod ng dambuhalang anino, nagsimulang mag-iba ang anyo ng matanda. Ang kanyang likod ay tila umusli. Ang anino niya sa sahig ay naging mas malaki kaysa sa katawan. Parang may ibang bagay na sumasanib. Tagaani ako ng lakas, paos niyang sabi. Kung hindi tubig, buhay ang kukunin ko. Biglang sumugod ang anino. Diretso kay Ramon. Bago pa ito tumama, sumirit ang napakalakas na agos mula sa puso ng lawa. Bughaw na liwanag ang bumalot kay Ramon. Parang yakap ng tubig. Huminto ang anino ilang pulgada sa harap niya. Parang may di nakikitang pader. Nanlaki ang mata ng albularyo. Tinanggap ka na, bulong niya
halos galit. Sa loob ng bughaw na liwanag, narinig ni Ramon ang malinaw na tibok. Tum, tum, tum. Hindi na masakit. Malalim, matatag, parang may lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Napatingin siya sa kristal. Anong kailangan mong gawin? Tanong ni Renaya. Hindi siya sigurado kung paano niya nalaman ang sagot. Pero kusang gumalaw ang kanyang paa. Lumakad siya papunta sa puso ng lawa. Sa bawat hakbang, umaatras ang dilim. Umiingay ang dambuhalang anino. Sinubukan nitong sumugod muli. Ngunit sa bawat lapit, tinataboy ito ng bughaw na liwanag. Sumigaw ang albularyo at itinaas ang tungkod. Mula sa sahig, sumulpot ang maiitim na ugat. Parang mga kamay na gustong hilahin si Ramon pababa. Napahinto siya. Sandaling bumigat ang katawan. "Ramon!" sigaw ni Renaya. Pinikit niya ang mata at inalala ang unang gabing nakita niya ang sirena, ang katahimikan ng lawa, ang kapayapaang naramdaman niya. Huminga siya ng malalim. Sa dibdib niya, sumabay ang tibok. Tum. Biglang sumirit ang bughaw na alon mula sa kanyang paa. Naputol ang maiitim na ugat. Napaatras ang albularyo. "Hindi maaari!" sigaw nito. Lumapit si Ramon sa kristal. Ipinatong niya ang kamay sa ibabaw. Agad kumalat ang liwanag. Hindi nakakasilaw. Mainit. Parang araw sa umaga. Sumigaw ang dambuhalang anino. Unti-unti itong natutunaw. "Hindi mo mauunawaan ang kapangyarihang yan!" Galit na sigaw ng albularyo. Tumingin si Ramon sa kanya. Hindi na siya nanginginig. "Hindi ito kapangyarihan," sabi niya. "Buhay ito." Sa isang iglap, sumabog ang bughaw na liwanag palabas. Tinamaan ang dambuhalang anino. Parang papel na nasunog, unti-unti itong naglaho. Napaatras ang albularyo. Nabitawan niya ang tungkod. Ngunit bago tuluyang mawala ang dilim, sumigaw siya. Hindi pa tapos ang anino. Sa huling pagliyab ng itim na usok, tila may humiwalay na maliit ngunit siksik na bahagi, parang binhing dilim, at mabilis na sumuot sa bitak ng sahig. Nawala. Tahimik. Naglaho ang natitirang usok. Bumalik ang malinaw na tubig. Ang puso ng lawa ay tumitibok ng malakas at maayos. Dum, dum, dum. Napaupo si Ramon, hinihingal. Sa di kalayuan, ang matandang albularyo ay nakaluhod, mahina na, ngunit buhay. Ang kanyang mga mata ay bumalik sa normal na anyo, ngunit puno ng puot. "May naiwan," bulong ni Renaya. Nakatingin sa bitak kung saan sumuot ang maliit na anino. Hindi pa tapos. Tahimik si Ramon. Ramdam niya ang tibok sa dibdib. Ngayon ay kasabay na ng lawa. Alam niyang nanalo sila sa laban. Ngunit may bahagi ng dilim na nakatakas. At kapag muling lumakas iyon, mas malaki ang kapalit. Sa gitna ng katahimikan, muling umalingaw-ngaw ang tibok ng puso ng lawa. Mas malakas, mas malinaw. Parang paalala na ang digmaan ay maaaring humupa. Ngunit hindi pa tuluyang nagwawakas. Tahimik ang ilalim ng lawa. Wala na ang nagngangalit na usok. Wala na ang dambuhalang anino. Ang bughaw na liwanag mula sa puso ng lawa ay kumikislap ng banayad, tumitibok sa maayos at matatag na ritmo, parang pusong muling natutong huminga. Sa sahig na kristal, nakaupo si Ramon, hingal pa rin ngunit unti-unting bumabalik ang lakas. Sa tabi niya, nakaluhod si Renaya. Ang manipis na agos ng tubig sa paligid ng kanyang buntot ay mas malinaw na ngayon, mas buhay. Sa di kalayuan, ang matandang albularyo ay nakahandusay, mahina at halos hindi makagalaw. Ang tungkod niya ay nakahiga sa tabi,
Wala nang maitim na usok na lumalabas. Ilang sandali silang nanatiling tahimik. Tanging tunog ng tibok ang maririnig. Dum, dum, dum. Mas malakas, mas buo. Parang nagpapasalamat ang lawa. Bumalik ang daloy. Mahina ngunit may ginhawang sabi ni Renaya. Napatingin si Ramon sa kristal. Ang mga bitak ay halos tuluyang naglaho. Sa loob nito, malinaw ang pag-ikot ng bughaw na liwanag. Parang agos ng dagat na nakulong sa bato. Natapos na ba? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Renaya. Sa halip, tumingin siya sa bitak ng sahig kung saan sumuot ang maliit na binhi ng dilim. Humupa, sabi niya. Pero hindi tuluyang nawala. Napabuntong hininga si Ramon. Alam na niya ang ibig sabihin. Ang dilim ay marunong maghintay. Maya-maya gumalaw ang matandang albularyo. Umubo siya. Mahina, tuyo. Pagmulat niya ng mata, wala na ang dating itim na apoy sa kanyang tingin. Pagod at galit. Talo sa tubig. Paus niyang sabi. Sinubukan niyang abutin ang kanyang tungkod, ngunit nang hawakan niya ito, nabasag ang dulo. Parang ordinaryong kahoy na lang. Nanlaki ang mata niya. Naubos, bulong niya. Lumapit si Ramon, dahan-dahan. Hindi galit ang mukha niya. Hindi rin paghihiganti. Hindi mo kailangang mamatay, sabi niya. Napatingin ang matanda sa kanya. Parang hindi makapaniwala. Bakit? Tanong niya. Kung ikaw ang nasa lugar ko, matagal mo na akong pinatay. Tahimik si Ramon. Pagkatapos ay sumagot, hindi akin ang buhay mo. Sandaling natahimik ang buong kuweba. Ang matandang albularyo ay napayuko. Sa unang pagkakataon, parang tumanda pa siya lalo. Wala na akong maririnig, mahina niyang sabi. Wala na ang bulong. Ang maitim na kapangyarihan na dati bumabalot sa kanya ay tuluyan ng naglaho. Tahimik, walang usok, walang lamig. Lumapit si Renaya. Kapag ang lakas ay kinuha sa galit, sabi niya. Kapag nawala, naiiwan ng katahimikan. Hindi na sumagot ang matanda. Unti-unti siyang bumagsak sa sahig. Walang malay, ngunit humihinga pa. Hindi na siya banta. Sa gitna ng kuweba, biglang lumakas ang tibok ng puso ng lawa. Doom. Isang malakas na alon ng bughaw na liwanag ang kumalat sa paligid. Tinamaan si Ramon. Napapikit siya. Naramdaman niya ang init, hindi nakakasunog, kundi parang sikat ng araw sa umaga. Sa loob ng kanyang dibdib, may sumabay na tibok. Mas malinaw, mas matatag. Nang mulat niya ang mata, ang kristal ay mas maliwanag kaysa dati. At sa ibabaw nito, may nabuo. Isang maliit na perlas. Kulay bughaw. Kumikinang. Dahan-dahang lumutang ito papunta kay Ramon. Napahinto siya. Hawakan mo, sabi ni Renaya. Hinabot niya ang perlas. Mainit. Parang may buhay. Sa sandaling hinawakan niya, narinig niya ang malinaw na bulong. Hindi boses ng tao, kundi agos, hangin, tubig. Bantayan mo. Nanlamig ang batok niya. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya. Ngumiti si Renaya. Malungkot ngunit payapa. Pinili ka na. Bilang? Tagapangalaga ng daloy. Tahimik si Ramon. Ramdam niya na ang tibok ng lawa ay kasabay na ng kanyang paghinga. Hindi na ito mawawala. Kung ganon, sabi niya, hindi na ako makakaalis? Umiling si Renaya. Maaari ka pa ring mamuhay. Pero sa tuwing tatawag ang tubig, kailangan mong sumagot. Tahimik ang paligid. Sa unang pagkakataon, walang takot sa dibdib ni Ramon. May bigat, oo.
ngunit may kapayapaan. Mas mabuti na yon, mahina niyang sabi. Unti-unting nagsimulang lumiwanag ang paligid. Ang kuweba ay parang hinahatak pataas. Babalik na tayo, sabi ni Renaya. Sa isang iglap, bumalik ang lahat sa ibabaw ng lawa. Tahimik ang gabi. Maliwanag ang buwan. Parang walang nangyaring digmaan sa ilalim. Sa pampang, marahang umupo si Ramon. Hawak pa rin ang bughaw na perlas. Sa tubig, kalahating nakalubog si Renaya. Mas malinaw ang kanyang anyo. Mas payapa ang mga mata. Tapos na ba talaga? Tanong ni Ramon. Sumagot siya. Hanggat may tubig, may buhay. Hanggat may buhay, may magtatangkang kumuha. Tahimik silang dalawa. Maya-maya, ngumiti si Renaya. Pero ngayon, ligtas ang puso. Sa malayo, tumilaok si Kidlat. Malakas. Matatag. Parang hudyat ng bagong umaga. Tumingin si Ramon sa lawa. Hindi na ito mukhang misteryoso. Mukha na itong tahanan. Sa kanyang palad, marahang kumislap ang bughaw na perlas. At sa dibdib niya, kasabay ng kanyang paghinga, patuloy na tumibok ang isang lakas na hindi na kanya lamang, kundi para sa buong San Isidro. Mula sa gabing iyon, ang dating talunang sabongero ay hindi nakilala sa yaman o panalo sa sabungan, kundi bilang tahimik na bantay ng isang lihim na mas matanda pa sa baryo. Ang bantay ng buhay na tubig, at sa tuwing iihip ang malamig na hangin mula sa lawa, ay maririnig na marahang bulong. Hindi pananakot, kundi paalala na may mga kapangyarihang hindi dapat inaangkin, kundi pinangangalagaan. Wakas.